Nagke-crave ka ba sa mainit na sabaw pero wala kang maisip? Halika panoorin mo lang ang video ko hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea. Para sa mga sangkap na kakailanganin, squid ball pinirito ko lang ito bago ito ihalo sa lulutuin natin na lomi mamaya. Lutuin lamang ito hanggang sa mag-light brown, kaya pinirito ko ito para hindi mag-dominate ang lasa nito sa sabaw at hindi lumabsak ang squid ball. Dahil sa luto na ang squid balls, pwede na itong hanguin at itabi para sa magiging sahog natin at pang-toppings din. Sunod na rin ang isang pack ng kikiam, ipiprito ko rin ito as pang-sahog at pang-toppings rin. Di ko kasi gusto ang lomi na lasang kikiam at para di rin labsak ang kikiam kapag ito'y kakainin na. Kayo ba, paano ba kayo magluto ng lomi? Piniprito ba ang squid balls at kikiam or rekta na? Please comment below. Kapag ang kikiam ay lumutang na at bloated na, it means okay na ito at maaari nang hanguin, at itabi bilang pangsahog at pang-toppings sa ating lomi mamaya. Maaari na rin nating simulan ang paggigisa. Igisa lamang ang bawang at sibuyas, lutuin lamang ito upang ang naturang aroma nito ay lumabas. Pwede na ring ilagay ang chicken breast na tinanggalan ng buto at hiniwalang na pa-cubes. Isunod na rin ang 1/4 na atay ng manok at haluin lang ito. Maglagay din ng kalahating kutsaritang chicken powder at paminta. 2 tablespoon ng oyster sauce para mas maging malasa ito. Haluin lang ito upang kumapit ng husto ang flavor nito sa karne. Takpan, at lutuin lamang ng ilang minuto para pantay ang pagkakaluto nito. Maglagay rin ng 1.5 litro ng tubig para sa magiging sabaw ng ating lomi. Hayaan lang itong kumulo ng ilang minuto. Dahil sa kumukulo na ang sabaw ng lomi, maaari nang ilagay ang sliced carrots into strips. 1 tablespoon ng sesame oil at isang piece ng chicken cubes. Kung wala namang sesame oil, pwede naman toyo lang. Kung nakaabot kayo sa part ng video ko na ito, if nagustuhan nyo ba ang recipe ko na ito, and please comment if taga saan kayo. Salamat po. Small amount ng liquid seasoning, kung wala naman okay lang. Ilagay na rin ang pre-cooked na squid balls at kikiam, kaya medyo late ko ito nilagay upang di mag-dominate ang lasa ng squid balls at kikiam sa sabaw ng lomi at di ito maging malabsak kapag isi-serve na. Sunod ko na rin na nilalagay is yung Mickey noodles. Bali, hinugasan ko ito ng maigi, upang ang lasa nitong maanggo ay mabawasan at alat rin ito. Naglagay rin pala ako dito ng asukal 1 teaspoon. Haluin lang ito. If nagustuhan nyo ang aking recipe, please subscribe, share it, dahil malaking tulong na sa akin ang pag-spread ng good vibes sa iba. Salamat po. Ilagay na rin ang hiniwang repolyo, haluin at lutuin lang ito hanggang sa maluto ang mga sahog na gulay rito. Naglagay rin pala ako dito ng patis, mga 2 tablespoon, para madaling remedyohan, kaysa asin kapag nasobrahan mahirap na. Kayo ba, ano nilalagay nyo sa lomi nyo, asin po ba o patis? Please comment below. Salamat po. Sinunod ko na rin ang slurry.
Bilang pampalapot ng sabaw ng lomi, bali sa slurry naglagay lang ako ng 2 tablespoons ng cornstarch at tamang dami ng tubig at mix-mix lang. At ang pang-finale ay ang 2 beaten egg upang magpalapat pa ng husto sa lomi. Haluin lang ito at pakuluan ng ilang saglit. Kapag ganito na ang output ng lomi senyales na ito'y luto na, at maaari nang patayin ang apoy. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates to my YouTube channel. Thanks!